There was one prayer I prayed that literally changed the entire story of my love life. Hi, I'm Jay and this is the Daily Heart Work and welcome guys sa ating YouTube channel and I just want to share something na baka pwede kayo ma-inspire. So itong isi-share ko sa'yo, actually nag-umpisa lang talaga siya sa biruan. And someone asked me kung ano bang prayer yung pinag-pray ko daw. Bakit nakita ko or nakilala ko yung taong para sa akin. So backstory, kilala nyo naman ako, heartbreak coach, yung mga contents ko is about broken-hearted people, choosing yourself or about self-love or sa mga taong nag-struggle sa love life nila. And right now, iba na tayo ng mga content. Sa totoo lang, hindi ko naman ma-imagine na mag-aasawa na pala ako. And before kasi iniisip ko na baka tumanda na akong binata or yun nga, single na lang. And hindi ko in-expect na andito na ako sa ganitong stage. Pero before, during the time na nasa personal development ako or during the time na inaayos ko yung sarili ko, pinag-pray ko rin naman. And this one prayer na isi-share ko sa inyo, ito yung prayer na nagbago ng buhay ko. Before kasi, ako yung tipo ng tao na mahilig mag-chase. Hindi ako aware sa mga patterns ko and habits before. Minsan kapag gustong-gusto mo isang tao, mahal mo isang tao, nakakalimutan mo yung self-respect. Nakakalimutan mo mag-set ng boundaries. May times na because you're operating from fear or scarcity na baka wala ka nang mahanap na taong para sa'yo ikaw na yung nag-chase. Which is mali na nag-chase ka sa isang bagay or sa tao. At mas mali kung yung taong chini-chase mo hindi naman para sa'yo or ayaw sa'yo. Diba? It's more on paano mo ba ire-respeto yung sarili mo? Before, I don't have self-respect. I don't have boundaries. Bigay lang ako ng bigay. Hindi ako aware na sumusobra na pala ako and nawawala yung pagmamahal ko sa sarili ko. Siguro nga dahil nag-ooperate ako from fear. Then I realized na baka need ko talaga ng healing. Kailangan ko siguro ng realization kung ano bang mali yung ginagawa ko. Kailangan magkaroon ako ng self-awareness. Diba? And yun yung ginawa ko. Inuna ko munang ayusin yung sarili ko. Mentally, physically, emotionally, spiritually. Ganun yung ginawa ko. Hindi siya madali. Sobrang uncomfortable that time. Pero kailangan ko siyang gawin. So there was a time na nag-pray ako kay Lord. And hindi ko naman pinag-pray na, Lord, ibigay mo sa akin yung taong para sa akin. Bigay mo agad. Instead, I prayed something different. So, here's the prayer na ginawa ko. Pinag-pray ko kay Lord na, Lord, i-fix mo kung ano man yung broken sa akin. Pinag-pray ko na i-remove niya yung mga taong hindi para sa akin. Pinag-pray ko kay Lord na i-remove yung mga taong hindi na-align, alisin yung mga habits and pattern na hindi nakakatulong sa akin, yung hindi makakatulong sa growth ko. At i-prepare niya ako kapag dumating na yung taong para sa akin. And syempre hindi biro na ipag-pray mo yun. Kasi sabi nga nila, pag nagpe-pray ka, kailangan specific ka. Kasi kapag binigayan sa'yo ni Lord, hindi mo pwedeng tanggihan. Hindi mo pwedeng i-take for granted. Kasi tandaan mo, blessing yan. Hindi mo pwedeng ma-miss yung isang bagay o isang prayer na hiniling mo. Kasi for sure, syempre, miss opportunity. Pwede ka mag-regret. And syempre, kapag nag-pray ka, kailangan clear. And talagang tatanggapin mo siya ng buong buo. Syempre, sa totoo lang, hindi naman siya magbabago agad-agad. Kapag nag-pray ka, you have to take action. Hindi pwedeng mag-aantay ka lang na bibigay sa'yo ni Lord. Kailangan mo pa rin mag-take action. Hindi pwedeng aasa ka lang sa
prayers or sa miracle, syempre. So after that prayer, hinayaan ko na si universe, hinayaan ko na si Lord na kung ibibigay niya, ibibigay niya. Basta ang naisip ko lang noon, that time, is naayusin sarili ko, naunahin sarili ko. And there was one time na nagla-live ako, someone asked me very sensitive question. Kasi that time nagko-content ako eh. Nagla-live ako about heartbreak, may mga dami nagtatanong, and there was this girl. Pero hindi ko pa siya kilala, or siguro minsan lang siya mag-join ng live. She asked question pero sensitive. So, nakaka-trigger kasing question. Sinagot ko siya. Siyempre, noong una napatigil pa ako. Later on, nalaman ko na silent follower ko pala siya. Nag-like siya sa IG, so one of my video. Tapos, I felt like itong tao na to, kailangan ng support. May message ko siya. Pero noong una, nag-hesitate pa ako. Pero sabi ko, sige, wala namang mawawala. So I took the risk. I said hi sa kanya. To cut the long story short, siya yung naging wife ko ngayon. So si Panggao. So we call each other kasi Pangga. So ganito ko siya nakilala. Sabi ko nga sa TikTok, silent follower. And then one time nag-usap kami, video call. Or una chat muna, then meron kami mga similarities or may mga bagay na ginagawa kami na pares namin ni-enjoy. So nag-align kami when it comes sa hobbies, or may mga common friends din kami. So sobrang parang coincident naman, parang what are the odds na magkakakilala kami sa TikTok pa, kasi wala talagang chance na magkakilala kami. And alam mo yung feeling na mahirap i-explain. Hindi mo alam kung bakit namamagnet kanya, or siguro namamagnet yung isa't isa without forcing it. Like, everything nagfo-flow lang. Hindi mo kailangan mag-force, hindi mo kailangan magpasikat or magpa-impress sa isang tao. It feels like this person is your safe space. You're at peace, you're at home. Ganun yung feeling. Sabi rin naman ng madami na when you find the right one, mahirap explain. Mafe-feel mo lang. And yun yung na-feel ko. Hindi ko ma-explain bakit every Friday nagde-date kami, nakikita. Every day nag-uusap kami. Sobrang consistent, walang palya. And all of a sudden, ayun na. I fell in love sa taong to. Hindi lang din naman sa physical, pero sa ugali niya, wala kang masabi. Sobrang bait. Sobrang, alam mo yung feeling na nakikita mo yung sarili mo sa kanya. Ganun. If you're familiar sa twin flame, parang ganun. Like, nako-compliment nyo kasi isa't isa. And sabi ko nga, you feel safe, you feel at home, you feel at peace sa taong para sa'yo kapag kasama mo siya. Kasi hindi ka i-judge. Tatanggapin niya kung ano yung mga flaws. And tutulungan ka niya para ayusin to. Or para maging aware ka. And yun kasi yung naging dynamics namin. May mga areas sa buhay namin na nagko-complement. Tinutulungan ko siya sa ganitong bagay. Tinutulungan niya ako sa ganitong bagay. So nakakatuwa na wala kayong pinagtatalunan or yung kahit natitrigger niyo isa't isa. You know how to communicate. You know how to open without shouting, parang without retaliating. Si Pangga kasi, siya yung taong sobrang straightforward. Talagang i-call out ka niya. Ako, syempre dati ego, pero along the way, natutulungan niya ako, okay, na maging open at tanggapin, maging humble. Kung may pagkakamali ako or may nakikita siya, kailangan ko baguhin. Ganun yung naging journey namin together. What I really love about this person is sobrang bait, sobrang matulungin.
Sobrang bait sa kaibigan. Especially sa family. And I think yun nga, yung pag sinabi mo, nakita mo na yung taong kaparehas mo, mag-a-align lang eh. Yung vibration nyo sobrang magmamatch. Kapag nakita mo na yung para sa'yo, or yung taong makakasama mo habang buhay, mafe-feel mo na lang siya. Kasi kapag ang tao ay para sa'yo, mafe-feel mo na you're at home, you're at peace, you're safe, ganun yung mafe-feel mo. If you are this person na nag-aantay ng taong para sa'yo or mamahalin ka, or mamahalin mo rin ng tapat, ng buo, let me tell you this. Yung waiting season natin, hindi ibig sabihin na nakalimutan ka na ni Lord. Yung waiting season ng tao na para sa'yo, darating yan kapag nasa tamang panahon na. Pero syempre, you have to work on it. Kailangan mo muna ayusin sarili mo. Then once na naayos mo na yung sarili mo, God or the universe, i-aalay niya sa'yo. Darating yung taong para sa'yo na hindi mo ini-expect. So yung mga ganong mga experience, kasi yun yung na-experience ko. Up until now, hindi ko maisip na kung hindi pala ako nag-content, hindi ko mamimit tong taong to. Kasi doon naman kami una nagkita. I realized na yung season or era ko na pagka-content about broken-hearted contents is now officially over kasi nahanap ko na yung taong para sa akin. Today, kaya nag-start ako ulit, especially dito sa YouTube, is we want, as a married couple, na i-share kung paano ba i-work out or i-daily hard work ang isang relasyon, lalo na kapag nasa married stage ka na, di ba? And di lang naman sa mga couples na kasal na. Siyempre sa mga couples din na papunta na sa pag-aasawa. Yun yung gusto namin i-share or hopefully ma-inspire kayo sa daily hard work. Kaya sa daily hard work, we need to work on our hearts para masustain or mas mapag-grow or ma-nurture pa yung relasyon namin sa iba't ibang aspeto ng buhay. So kung ngayon na nagpe-pray ka, na ma-meet mo na yung someone or right person para sa'yo. So maybe may challenge sa'yo is that don't pray for someone na dumating sa buhay mo. Rather pray na maging buo ka, na ma-healed ka, at maging ready ka. So if this content or vlog nakaka-relate ka, comment mo lang dito and re-replyan kita. I hope nakatulong ako sa'yo. So, sinare ko lang yung na-experience ko kung ano yung prayers or prayer na ginawa ko kung paano ko na-meet yung wife ko ngayon. I hope na ma-pray mo siya na maayos. If you are in season of waiting, just continue to pray and pray and pray. Okay?